Si Vince Carter ang nag-iisang player sa NBA na opisyal na nakapaglaro sa sakop na 4 na magkakaibang dekada, noong 90s, 2000, 2010 at ngayong 2020 era, na sa kabuuan ay meron nga siyang 22 years na nakapaglaro sa liga. Nung last time ay si Allen Iverson ang pinag-usapan natin at ang kanyang crossover. Ngayon naman ay ang slam dunk version at ito nga ay si Vince Carter ang magiging topic. Marami namang mga players noon na mga galing talaga mag-dunk. Mula nga kay Julius Erving, Michael Jordan, Dominic Wilkins, Shawn Kemp at papunta nga dito kay Vince Carter. Kaya para sa episode na to ay babalikan natin yung mga best moment ni Vince Carter sa NBA. Uunahan ko na yung ESPN, Bleacher Report at NBA TV kasi baka mag-retire na nga itong si Vince Carter. Kaya simulan na natin. Si Vince Carter ay na-drop sa NBA noong 1998 bilang pang-5 sa selection ng Golden State Warriors. Makailang minuto lang ay na-trade nga ito papuntang Toronto Raptors kapalit sa kanyang dating ka-teammate na si Anton Jamison, ang isa sa pinaka-best move na ginawa ng franchise ng Raptors. Kasi ang Toronto at Vancouver noon ay medyo mahina pagdating sa gate attendance. Dito nakalamang ang Toronto nang makuha nila si Vince. Pasok kasi sila sa top 10 ng gate attendance sa buong NBA, lalo na noong 2001 na pang-6 nga sila sa buong liga. Mas mataas pa nga sila sa malalaking teams gaya ng Los Angeles Lakers. Sabi pa nga ni Tristan Thompson na nagmula nga sa Canada ay si Vince Carter ang tinuturing nilang Michael Jordan dahil sa grabe ang ginagawa niya noong mga panahon na yon sa lugar ng Toronto. Isa lang naman ang dahilan kung bakit pasok ang Raptors sa may pinakamaraming gate attendance noon. Ito nga ay sa mga slam dunks na ginagawa ni Vince Carter. Para kasing ginawa niyang slam dunk contest yung actual game, lalo na nung magkasama pa sila ni Tracy McGrady. Yun yung isa sa mga sayang na combo sana ng NBA kung nagstay lang tong si T-Mac. Si Vince din ang naging dahilan kung bakit ang basketball ang naging isa sa major sport sa Canada at nakasabay sa liga tulad ng ice hockey. Sa kwento nga ni Steve Francis noon ay ayaw nga niya maglaro sa Vancouver na located nga sa Canada. Pero itong si Vince ang nagpabago nun sa Toronto. Nang 2000 naman ay naging part si Vince ng All-Star selection. Nakakuha pa nga siya ng pinakamataas na boto. Mas mataas pa sa mga players tulad ni Kevin Garnett, Shaquille O'Neal at Allen Iverson. Ang 2000 Slam Dunk Contest naman ang isa sa mga greatest sa NBA history dahil nga dito kay Vince. Para kasing bumalik ulit yung exhibition na to, yung bang walang arte, walang costume, walang props, ang initial goal lang talaga ay mag-dunk. Ang mga kilalang players na nakalaban ni Vince noon ay si Tracy McGrady, Jerry Stackhouse at Steve Francis. Sa unang dunk ni Vince ay ginawa niya yung reverse 360 na parang may windmill pa nga. Talagang grabe yung sigawan ng manonood, pati nga rin yung mga kasali sa contest. Yung pangalawa ay parang medyo hindi natuwa nga itong si Vince dahil binigyan siya ng 49 na score at ang nagbigay sa kanya ng 9 ay itong si Kenny Smith. Ang sinabi nga noon ni Smith kaya binigyan siya ng 9 dahil sa expected niya na mas maganda ang gagawin noon ni Vince Carter sa pangalawang dunk niya. Tapos ginawa ni Vince yung between the leg na slam dunk galing sa bounce pass ni T-Mac. Muli ay tinaas niya yung barometer ng mga slam dunk na dapat gawin sa contest na yun. Sa final round, sa unang dunk ni Vince ay ginawa niya yung cookie jar dunk or yung sinabit niya yung kanyang braso sa may ring ng ilang segundo. Imbis na sigawan ay parang natahimik yung mga fans, pati nga rin yung mga judges sa ginawa niya. First time kasi nila makakita ng ganun, nakalaunan ay ginagaya na ng ibang mga dunkers. Ayon nga dito kay Vince, sa interview niya sa Beyond the Glory, noong mga panahon na yon ay wala na siyang maisip na dunk, kaya ang ginawa niya ay nag-improvise na lang siya. Sa 2000 Olympics naman ay parang ginawa din niyang slam dunk contest yun. Ang isa sa pinaka-highlight doon, confidence itong si Wise para maglaro pa ng basketball noon at kukunin sana siya ng New York Knicks. Matapos kasing gawin ni Vince yun kay Wise ay nag-backout nga noon ng Knicks para i-drop siya noong 2001. Nang 2001 playoffs naman ay nagkaharap nga itong si Allen Iverson at si Vince Carter sa East Semifinals. Ito yung isa sa pinakamagandang duelo talaga ng dalawang NBA star. Sa 7 games kasi ay meron nga si Carter na 30 points per game. Samantalang si Iverson naman ay meron nga 33 points per game. Nagkaroon din ng 3 beses na may umiscore sa kanila ng at least 50 points. Si Iverson noon ay sa Game 2 at Game 5. Samantalang si Vince Carter naman ay nung Game 3. Sa Game 7 ay nagkaroon nga ng parang dilema itong si Vince. Sa umaga kasi ay kailangan niyang umatay ng kanyang graduation. Kasi ito yung pinangako niya sa kanyang ina na tatapusin niya yung kanyang degree sa college para payagan siyang sumali sa NBA draft noong 1998. Pagkatapos niya ay nag-arkila nga siya ng isang private jet para pumunta sa arena at makipag-showdown ulit kay Allen Iverson sa Game 7.
Halos umiscore sila ng tig 20 points at yung last second shot sana ni Vince ang magpapanalo sa Raptors noon, kaso nga lang ay sumablay na makakaharap sana nila ang Bucks noong 2001 East Finals na parang binawi nga yun ni Kawhi Leonard noong 2019 season sa huling tira niya noong Game 6. Nang kalagitnaan ng 2004-2005 season ay na-trade itong si Vince papunta sa New Jersey Nets. Kaya sa unang game niya sa Toronto bilang parts ng Nets ay naranasan niya ang pinakamalakas na boo na pwedeng marinig ng isang NBA player. Pero ito talaga yung best moment niya sa Nets noong November 7, 2005 sa laban nila kontra sa Miami Heat. Umiscore siya dito ng 32 points tapos pinabaunan niya pa ng isang matinding posterized dunk itong si Alonzo Mourning. Sabi pa nga ng mga announcer noon ay parang humiwala yung kaluluwa ni Alonzo Mourning sa kanya sa ginawa nga nitong si Vince. Ayon pa kay Vince ay hindi nga siya kinausap ni Alonzo Mourning ng 6 or 7 taon matapos ang dunk na yun. Yung 2007 playoffs mga pre, ang pangalawa sa career ni Vince ang memorable talaga. Ito kasi yung unang beses na nakaharap niya ang Toronto Raptors sa postseason. Kung kanina sabi ko nga sa unang game na pagbabalik niya sa Toronto ay mga boo ang naririnig niya, ganito nga rin ang nangyari sa kanya dito sa postseason. Kada hawak siya ng bola ay sinisigawan nga siya ng mga fans. Pero syempre, ang Nets noon ang isa sa best team sa East dahil kasama niya dito si Jason Kidd at si Richard Jefferson na tinalo nga nila ang Raptors sa first round sa 6 na game bago naman sila talunin ni LeBron at ng Cavaliers sa East Semifinals. Si Vince lang din naman mga pre ang nag-iisang active player ngayon ang nakalaro pa si Michael Jordan. Pero ang isa talaga sa matatandaan sa kanya ay noong 2003. Napili kasi si Vince bilang starter sa All-Star Game. Pero ang ginawa ni Vince ay ibinigay niya ang spot niya kay Michael Jordan na naglalaro pa sa Wizards. At sinabi daw ni MJ, yun na ang last season niya talaga sa NBA. Ang una talaga nag-offer ng spot sa starting lineup para sa All-Star Game ay ito si Tracy McGrady at si Allen Iverson. Ang parang gusto nila kasi mangyari ay magkasama si Michael Jordan at itong si Vince Carter na galing nga sa North Carolina na naglaro din under kay Dean Smith. Pero ayon nga dito kay Vince ay hindi siya dapat makakasama sa starting lineup dahil hindi naman maganda ang season na yun para sa kanya. Nagkaroon kasi siya ng injury na nakapaglaro lamang siya noon ng 43 games at halos hindi naglaro ng unang part ng season. 2009 ay na-trade itong si Vince papunta sa Orlando Magic na noon ay kakapasok pa lamang sa NBA Finals. Sa Orlando ay naging third leading scorer to para sa team at nakakuha ng kanyang pinakamababang average since pumasok siya sa NBA. Pero dito naman niya naranasan ang makalampas sa East Semifinals at makaabot sa Conference Finals kalaban noon ang Boston Celtics. Sa postseason, ito rin yung pinakamababa niya nakuhang average na meron nga siyang 15 points per game at noon ay tinalo nga sila ng Boston Celtics sa loob ng 6 na games. Ito na yung pinaka-successful na taon ni Vince Carter sa postseason. Pero ang kapalit naman noon ay hindi nga siya yung main man. At ito rin yung masasabi kong huling beses na nakita ko yung prime na Vince Carter. Ngayong June sana ay mag-a-announce na nga itong si Vince Carter ng kanyang official retirement. Pero naantala nga ito dahil sa nangyari sa NBA na nasuspend. At ang pinaka-worst scenario ay makancel pa nga. Nang March 12 sa laban ng Hawks at Knicks ay nagkaroon nga ng moment itong si Vince Carter na magpaalam sa NBA. Nakapaglaro siya dito ng 13 minutes at nakashoot pa nga ng 3-point shot sa final seconds at yun ang posibleng maging huling moment niya sa NBA. Naayos na rin naman niya ang issue sa Raptors matapos nga siyang bigyan ng tribute noong 2014. Ang isa talaga sa mamimiss mo kay Vince Carter bukod sa mga slam dunks ay yung mga ginagawa niyang celebration. Sino ba naman ang hindi makakaalala sa ginawa niya sa slam dunk contest na tinaas niya yung kamay na parang may tinuturo sa itaas? Ito talaga yung una ko naaalala sa kanya. Pero may isa siyang celebration na ginagawa na astig tingnan. Ito yung parang ini-imitate niya na nagmumotor nga siya pagkatapos niyang gumawa ng isang bigating play. Ginamit niya ito habang naglalaro pa siya sa New Jersey. Ayon kay Vince ay wala nga yung kinalaman sa motorcycle. Isang bagay yon na may connection sa hip-hop na kada play na magagawa niya ay may iba-ibang version nga yun. So yan mga pre ang mga best moment nitong si Vince Carter sa NBA. Yung mga pinili ko talaga ay yung habang nasa prime pa siya. Kasi iba talaga yung Vince Carter noon na mapapahanga ka sa mga slam dunk na ginagawa niya. Ngayon kasi ay siya ang naging inspirasyon ng mga NBA players para sa kanilang mga slam dunk. Kung naabutan mo si Vince noon at mapapanood mo yung mga slam dunk ngayon ni na Aaron Gordon, Derek Jones, Zach LaVine at ibang mga players ay mararamdaman mong parang may kulang.
Sa opinion ko lang yun mga pre, kasi naabutan ko talaga yung time ni Vince sa Toronto. So hanggang dito na lang ulit mga pre, kung meron kayong komento o reaksyon ay iligay nyo na lamang sa comment section.